Yan, what's up mga idol, Kayan Pam TV. For this video, dito ulit tayo sa bundok. Yan o, magpapahinga muna dito sa puno ng puno ng ang tawag ba dito, yan, dito tayo ulit sa bundok para magtinda. Pahinga muna tayo ng konti. Time check alas 3, mag-alas 3 na ng hapon. Pahinga muna tayo dito. Sobrang ingay na ng bansa natin mga idol, no? Lalo na yung mga tumatakbo ngayon. Ang dami na namang pangako. Pero pag nakaupo, napapako na naman. Yung iba, sinasabi na naman na libreng pag-aaral ng mga kolehiyo. Libre yung lang, yung mga matatalino. Paano naman yung pasang-awa? Kasi kung matalino ka, papasok ka sa college, kung sabihin nila nga libre, mataas yung grado mo, mataas yung grade mo, makapasar ka sa exam, ang dami pang kailangan mong gawin para makakuha ka ng libre dyan sa college. Paano yung mga graduate sa senior high school, yung pasang-awa lang? So paano yun? Yan naman tayo magagaling lang sa salita . Kawawa yung mga bata na graduate na yung mga pasang-awa lang, yun ang kawawa. Kasi hindi sila talaga makapasok dyan sa sinasabi nilang libreng kolehiyo. Hindi po mangyayari yun. Isipin mo ilan yung graduate ngayong 2025 papasok sa 2026 sa college. Kaya ba nilang paaralin lahat yun? Ang makapasok doon yung matalino lang, yung kaya niyang pasar yung exam. Kukuha ka ng exam, so pag nakapasa ka, pasok ka. Libre na yung pag-aaral mo. Yung kailangan mo lang yung pamasahe mo, allowance mo. Yung mga politiko na to, mga pagaling magsalita. Pero hindi naman mangyayari yun. Dapat ang gawin nila, lahat ng papasok sa college, matalino man o hindi, mataas man yung grade o hindi, ang dapat yung gawin, pagaanin yung bayarin. Sample, yung isang year, ilagay na lang natin 100K.
gawin na lang nilang kalahati yung babayaran ng mga magulang. So 50,000. Kayang-kaya naman siguro yun. Yung 50 sagot na ng gobyerno. Ganun yun. Para pantay-pantay. Kasi pati yung mahina yung utak, yung hindi masyadong mataas yung grado, yung grade mahina, ay pwede pa rin makapag-aral. Kasi kung ganun, libre. Pero pagkuha mo ng exam, hindi ka rin kapasa. So, ganun din. Kasi ganun yung dalawa yung college ko eh. Isang babae, isang lalaki. Yung babae medyo matalino, so nakapasok siya sa libre. So yung pamasahe na lang, allowance yung kailangan namin. Gano'n na siya ngayon, third year. So libre yun. Pero yung isa ko, yung lalaki ko, hindi rin pasang awa lang yun eh. So yung pumasok sa college, magkano bang isang taon? Halos mag 100,000. Marine engineering. 'Di ba? Sobrang bigat nun. Mamasahe ka pa. Pagkain pa nila. Yan dapat tutukan ng mga mambabatas natin. Dapat yan, ganyan yung gawin nila. Kung magkano yung lahat ng mga kolehiyo, private man o kung magkano man yung isang taon nilang tuition, dapat hatiin. Yung kalahati sa gobyerno, yung kalahati sa mga magulang. Ganon, para medyo magaan. Kaso hindi eh. Ang lalakas ng loob nila magsabi na libreng kolehiyo, pagkatapos yung iba naman hindi magpag-aral. So, sobrang mahal, wala pong pangbayad yung mga nanay. Kaya yung mga bata napilitan na lang na hindi mag-aral. Kawawa din. Yung akin nga, bawat exam, first year pa lang yun sa college ha, bawat exam 15,000. Diba? Ilang yung college, parang 4 yata yan, 4 na sim. First sim, second sim, third sim, fourth sim. Sa 4 15, 60 na yan. Exam pa lang yan. Diba? Sobrang bigat. Kaya dapat ganun yung gagawin ng mga politiko, yung nagsasabing libreng edukasyon sa mga mag-aaral. Hindi totoo yan, sinungaling yan. Nakapakahirap bago ka papasok, bago ka makapasok dyan, dami mong kailangan gawin. Napakahirap pa maghanap ng pera, tapos mahal-mahal na kong bayarin. Ay nako. Yan mga idol no ha. Magtinda muna tayo kasi may time pa naman eh. Yan, palike and share mga idol. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, isang subscribe naman dyan. Yan, like and share mga idol. Bye bye.